Nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Office of the Vice President o yung OVP. Nagkaungkatan pa nga ang dalawa ng nakaraan. Yan ang pampagising na balita ni Mian Los Baños. Hinihinging mahigit 2 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President ang binusisi kanina sa pagdinig ng Senado. 10 milyong piso ang pondong ilalaan ng OVP sa children's book na Isang Kaibigan, written by Vice President Sara Duterte. Ipamimigay raw yan sa mga bata. Tanong ni Senator Risa Hontiveros, ilang libro ba ang bibili ng OVP? At ano raw ba ang kwento nito? Pero ang tanong na yan, minasama ng bise at tinawag niyang pamumulitika. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Sa kabila ng paratang ni VP Sara na namumulitika si Hontiveros, mismong ang bise ang nag-ungkat ng kwentong politika. Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Nagsanga-sanga na ang issue. Ang tanong, tungkol nga ba saan ang librong Isang Kaibigan? Sa huli, sinagot din niya ni VP Sara nang mamagitan na si Finance Committee Chairperson Grace Poe. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Noong Nobyembre, nauna nang sinabi ni Duterte na ang naturang libro ay tungkol sa isang ibon na minsang binansagang agila. Nawalan siya ng mga kaibigan, pero merong isang bumalik. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, muling nagkasagutan sina VP Sara at Hontiveros nang muling ungkatin ng bise ang usapin ng politika, kahit ang usapan ay tungkol sa mga programa ng OVP. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas. Sa huli, lumusot sa komite ang hinihinging budget ng OVP at inirekomenda na itong ipresenta sa plenaryo sa mga susunod na buwan. Pagkatapos ng pagdinig, nagpa-interview si VP Sara kung saan politika ulit ang pinag-usapan. Nakarating na raw sa kanya ang tungkol sa umano'y nilulutong impeachment complaint ng Kamara laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko
sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Ipinunto ni VP Sara ang binuong Quad Committee sa Kamara para imbestigahan ang drug war at extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag pa ang ICC at plunder case. Maging ang asawa at kapatid daw ni VP Sara dinadawit ngayon sa drug smuggling. Nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa. Mariin namang itinanggi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang akusasyon ni VP Sara tungkol sa umano'y nilulutong impeachment. The Office of the Speaker already saying that there is none. I have no idea. Bukod dyan, napa-throwback din ang bise nang pakiusapan daw siya ng magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos noon para tumakbo sa 2022 elections. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Nagsisi ba siya na tinulungan niya si PBBM noong eleksyon? Please answer that question. Tinanong ko rin siya kung may balak ba siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. But you have plans of being the next president? Wala akong planong ganyan. Sa ngayon, nakahanda raw si VP Sara sa mga posibleng pag-atake sa kanya mula ngayon hanggang sa 2028 presidential elections.